ang nagnanais lang ng simpleng buhay, kasama ang mga taong malapit sa ating mga puso. Ngunit sadyang may mga pangyayaring bumabasag sa mapayapang buhay na ating tinatamasa. At minsan, isang walang pusong aswang pa ang dudurog sa ating mga pangarap. Magagawa mo pa kayang makabangon mula sa ganoong uri ng hilakbot? Oh, Karen, heto na ang repolyo at kalamansi. Wala ka na bang ibang bibilihin? Wala na po, Manang Mercy. Salamat po. Karen! Pasensya na. Medyo natagalan ako. May ipinahabol kasing kakataying baboy. Kanina ka ba? Hindi. Medyo natagalan din ako sa pamibili ng uulamin mamaya eh. Pero uy, may narinig ako kanina. Medyo kinabahan ako rin Yung balita ba sa buntis na muntik ng mabiktima ng aswang? Oo, yun nga. Ako, buti na lang talaga. Hindi tuluyang nadagit o nadali yung ali. Mukhang kinilabutan nga lang ng gusto. Hindi pa raw makausap ng maayos hanggang ngayon eh. Sus! Maniwala ka ron. Ikaw na mismong nagsabi, di ba? Di makausap ng maayos yung babae. Kaya malamang, nag-iilusyon lang yun kagabi. Hindi naman totoo mga aswang eh. Hindi nga ba? Totoo ang aswang. Manang? Manang Mercy naman. Nananakot kayo eh. Hindi ako nananakot lang, Miyong. Seryoso ako. Totoo ang mga aswang. Naririyan lang sila sa paligid, nag-aabang ng pagkakataon. Paano magiging totoo eh? Halos wala nga pong naniniwalang sinalakay ng aswang. Yung buntis kagabi. Panakot lang naman kasi ng mga ninuno natin yung mga halimaw na yan, Manang. Hindi ko kayo pipilitin kung ayaw ninyong maniwala. Pero, huwag ninyong sasabihin, hindi ko kayo binalaan. Lalo ka na, Karen. Buntis ang nanay puing mo ngayon, hindi ba? Ibig sabihin ay mabango para sa mga aswang ang kanyang dugo. Kailangan ninyong mag-iingat. At mag-iingat ka rin pagdating ng panahon kung sakaling ikaw naman ang magdadalang tao. Manang Mercy naman, matagal pa kami magkakaanak nitong si Karen. Magkasintahan pa nga lang kami ngayon eh. Hello, Sir Jupiter. Ako po si Julie May, 19 years old ng Laguna. Itong ibabahagi ko ngayon ay karanasan po ng aking Lola Karen at Lolo Miyong. Nangyari po ito noon pang 1970s sa probinsya ng Tarlac. Sisimulan ko po ang kwento noong 16 anyos pa lang si Lola Karen at 17 naman ang kasintahan pa lang niya noong si Lolo Miyong. Magdadalawang buwan pa lang po noong patay ang tatay ni Karen, habang 8 buwang buntis naman ang kanyang nanay Poleng. Samantalang si Miyong naman ay isang ulilang lubos. Nagtatrabaho bilang matador sa palengke. May kanin pa, Miyong. Ayaw mo na magdagdag? Hindi na po. Tama na, Nanay Poleng. Busog na po ako. Grabe, ang sarap ng pansit, Biyon. Ay, salamat naman at nagustuhan mo, iho. At salamat sa hapunan, Nanay Poleng. Pakiramdam ko ay kasama ko pa rin ang nanay ko ngayon eh. Ikaw anak, bakit kanina ka patahimik dyan? Ay, may gumugulo lang po sa isip ko, Nay. Karen, iniisip mo pa rin ba yung buntis na inaswang? Buntis na inaswang? Yung parang nabaliw ba matapos ang nangyari kagabi? Opo, Nay. Kalat na kalat po kasi yung balita sa palengke kanina. Narinig ditong si Karen, kaya nag-aalala para sa inyo. Sinabihan ko naman ng huwag nang masyadong isipin yun, kasi di naman totoo mga aswang-aswang na yan eh. Nanay Poleng,
Kung kayo po ang tatanungin, totoo po bang mga aswang o hindi? Totoo sila, anak. Kaya nga't naglalagay ako lagi ng bawang at asin sa mga bintana natin, di ba? Sabi kasi ng matatanda, yan daw ang pangunahing mga pangontra laban sa mga aswang. Kung ganon, ano pong gagawin natin, Nay? Baka mamaya niyan, sunod namang pumunta yun dito sa bahay at aswangin kayo. Baka mapano pa kayo ng kapatid ko. Kaya nga maglagay tayo ng mga pangontra dito sa bahay para hindi siya makapasok. Dadalasan ko na lang din siguro ang paglalagay rito kapag gabi. Oh, anong nangyari? Ba't biglang nagbagong isip mo? Akala ko ba, di ka naniniwala sa mga aswang? Nag-aalala kayo ni nanay mo eh. Totoo man yung mga halimaw na ganyan o hindi. Ang mahalaga, nandito ako. Doon nga po natulog si Miyong kina Karen noong gabing yun, Sir Jupiter. Doon lang siya sa sala habang ang mag-ina naman ay sa nag-iisang kwarto ng bahay. Sa awa ng Diyos ay wala namang nangyaring masama sa kanilang tahanan sa magdamag. Subalit iba ang bumungad sa kanila nang mag-umaga. Nay, magpapatuka lang po ako ng mga manok sa labas. Magpahinga lang po kayo rito, ha? Sige na, anak. Ihanda mo na rin yung manok na kukunin mamaya ni Mang Berto, ha? Opo, Nay. Karen! Oh, Nay Pauling! Karen! Karen! Teka, ano nangyari sa'yo? Ba't parang hinabol lang multo? Akala ko ba pupunta ka ng palengke? Yung buntis! Yung buntis na inaaswang! Patay na! Ha? Ha? Patay na? Paano patay na? Wakwak ang tiyan! Wala na yung sanggol! Diyos ko! Kasama si Miyong ay pinuntahan ni Karen ang nasabing buntis na napatay, Sir Jupiter. Sa labas pa lamang ng kubo ng pamilya nito ay napakarami ng mga nakiusyoso. Kaya naman pinilit ng dalawa na sumuot sa kumpulan ng mga tao. Nang makarating sa may gilid ng kubo ay agad nilang napansin ang naglalawang dugo sa may silong. Tumutulo yun mula sa mga siwang ng kawayang sahig. Lumapit sila doon banda sa kwarto ng buntis tsaka sumilip sa siwang ng kahoy na dingding. Halos himatayin ang dalaga sa nakita. Nakabulagta ang ginang sa sahig. Nakabukas ang bandang tiyan. Hindi na iyon nakaumbok at halatang wala ng laman. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang silipin eh. Halos masok ka nga rin ako kanina nung una ko yung makita. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako pag naaalala ko yung itsura ng bangkay. Totoo nga. Totoo nga may aswang Miyong. Ganun na nga, Karen. Imposibleng tao, ordinaryong hayop lang ang may gawa nun eh. Hayaan mo. Di ko kayo pababayaan ni Nanay Pauling mo. Magtanong-tanong pa tayo. Alamin natin kung ano pa ang mga pwedeng pangontra sa aswang. Nilamon ng matinding hilakbot ang kanilang baryo. Oo, walang aswang na nagparamdam sa mga sumunod na gabi, pero mahigpit pa rin ang pag-iingat ng mga tao. Kabilugan kasi ng buwan nang mamatay ang buntis, kaya naisip ng mga tao na baka sasalakay lang ang halimaw kada buwan. Pabalik na sana sila kina Karen nang makasalubong nila sa daan ang magtataho na si Mang Tasyo. Karen, Magandang umaga ho, Mang Tasyo. galing kayo ron sa pinatay ng aswang? Opo, Manong. Nakakapangilabot tingnan ng eksena doon. Masyadong masahaw lang dinanas nung ginang. Yun nga eh. Hindi ko akalaing pati rito ay sasalakay na rin ang aswang. Dati sa ibang mga bayan at baryo ko lang yan naririnig. Naririnig niyo na pong may pinapatay ang aswang sa ibang lugar, Manong? Oo, sa mga karating na lugar natin. Maski sa Pampanga at Pangasinan ay nakakapambiktima na rin yan. Kaya sabihin mo sa Nanay Pauling mo na magdoble ingat, ha?
Manganganak na siya sa susunod na buwan, di ba? Opo. Ito ang bigay ko kay nanay mo ngayon. Talagang hindi ninyo nakakalimutan yan na, Mang Tasyo. Kada linggo ninyo talagang binibigyan ng libreng isang baso si Nanay Poling. Maganda sa kalusugan ng buntis ang taho. Kaya eto, binibigyan ko. Oh, Nako, sabi nga rin po ni Nanay, pakiramdam niya po. Napakalusog ng kapatid ko na pinagbubuntis niya eh. Salamat po talaga dito ha, Manong. walang problema. Maliit na bagay. Noong araw ring yun ay dumami ang naghanap ng mga pangontra ng aswang sa kanilang baryo, Sir Jupiter. Kanya-kanya silang latag sa kanilang mga bakuran at bahay, lalo na noong lumipas na naman ang isang buwan. Papalapit na naman ang kabilugan. Oh, anong laman niyang dala mong supot? Bawang, tapos mga tangkay ng kalamansi. Mga pangontra sa aswang. Naku, sakto. Bukas ng gabi na ang kabilugan ng buwan. Buti nang handa tayo kung sakali mang magparamdam yung halimaw na yun. Mismo, dito na rin muna ako ulit matutulog para sigurado. Dumaan na rin ako sa bahay. Hinasa ako itong itak ni tatay. Pangkatay pa ng baboy at baka ito eh. Ha? Kaya garantisadong matalas at matibay. Hindi mapalagay sina Karen, Nanay Poling at Miyong sa loob ng kubo. Oo, sinarado nilang maigi ang pinto at ang lahat ng mga bintana. Pero di pa rin nila maiwasang mangamba. Umabot pa sa puntong hawak pa rin ni Miyong ang bagong hasang itak ng matulog sa sala. Ang saradong bintana naman sa kwarto ay may mga bawang sa loob. May nakasabit din iyong mga tangkay ng kalamansi sa labas. Mahapdi raw kasi sa balat ng aswang ang tinik sa mga tangkay na yon. Nay, alam ko pong nag-aalala rin kayo, pero matulog na po kayo. Bawal sa inyong magpuyat. Kabuwanan na ninyo eh. Alam ko, anak. Hindi ko lang talaga maiwasang alalahanin kung sapat na nga bang mga pangontrang nilatag natin. Pinaypayan ni Karen ang kanyang nanay upang makatulog na ito. Hindi nagtagal ay marahan na nga po itong humilik. Miyong, hindi ka pa ba matutulog? Pasado 10:00 na ng gabi oh. May trabaho ka pa bukas, diba? Ikaw matulog na ron. Hindi pwedeng sabay tayo kasi walang may iwang magbabantay. Gumising ka na lang ng siguro mga 3:00 pasado. Tapos ako naman na matutulog. Oh. Anong ngiti-ngiti mo dyan? Wala. Natutuwa lang ako. Nung nagdaan lang, matigas yung pagsabi mong hindi totoo ang mga aswang eh. Tapos ngayon, ikaw na tong nagbabantay sa amin ni nanay. Noong nakaraang buwan pa yun. Panis na yun. Sige na, matulog ka na doon. Bumalik nga po si Karen sa kanilang kwarto, humiga sa tabi ng kanyang Nanay Poling. Pinilit niya ang sariling makatulog dahil nga kailangan pa niyang palitan sa pagbabantay si Miyong. Ang kaso, hindi niya mahanap ang kanyang tulog. Paikot-ikot lang siya sa papag, pero pakiramdam talaga niya siya ay namamanas kahit malamig naman ang gabi. Ilang minuto pa ginusot niya ang ilong ng makaamoy ng masangsang. Teka, anong amoy ba yun? Ba't napakabaho? Parang patay ni daga. Oh, teka, ito na kaya yung sinasabi nilang amoy ng aswang? Napabalikwas ng bangon si Karen sa naisip. Kasabay noon ay may narinig siyang kakaibang huni ng ibon. Hindi pa siya nakakarinig ng ganoong klaseng huni, Sir Jupiter. Parang uwak na parang hindi. Noong una ay napakalakas nito. Tipong kasama lang niya ang pinagmumulan noon sa loob ng kwarto. Ngunit sa pagdaan ng mga sandali ay pahina na rin ito
ng pahina. Miyong, naririnig mo rin? Oo, dinig na dinig ko, Karen. Amoy ko rin yung kakaibang sangsang mula sa labas. Hindi ako sigurado, pero mukhang yan na yata yung aswang. Ha? Di bale, handa na tong itako. Teka, kukuha lang ako ng asin sa kusina. Tapos, babantayan ko si nanay sa kwarto. Tarantang kinuha ni Karen ang garapon ng asin sa kusina at bumalik sa kanilang kwartong mag-ina. Saktong may narinig siyang kaluskos mula sa katabing puno ng makopa. Ang isang sanga noon ay naroon mismo sa tapat ng bintana ng kwarto, kaya naman napalunok si Karen at napadasal na lamang. Napakahina na rin nang naririnig niyang kakaibang huni ng ibon. Pahiwatig na nasa paligid na ang aswang. Anak, anong nangyayari? Nay, huwag po kayong maingay. Inaaswang po kayo. Ano? Nasa silong siya, Nay. Anong gagawin natin? Manalangin ka, anak. Magdasal ka ng taimtim. Sambitin mo ang pangalan ng... Nay! Nay! Ano nangyayari sa inyo, Nay? Ang tiyan ko sumasakit. Diyos ko! Mga anak na ako kayo, Nay! Nay! Diyos ko! Nay! Ayos lang kayo rito, Nanay Pauline. Ba't kayo napadaing? Miyong! Si Nanay! Sumasakit siya ni Nanay! Ano? Manganganak na ba si Nanay? Miyong! Nandiyan na naman siya! Kumapit ka, anak. Hindi mo pa oras na lumabas. Huwag kayong may aswang. Anak! Diyos ko! Tigilan mo na kami! Umalis ka na rito! Kung hindi yan talagang tatagpasin ko yung ulo mong demonyo ka! Alis na! Miyong! Ano bang ginagawa mo? Ba't ka sumisigaw? Sabi ng mga matatanda sa palengke, hindi ka raw dapat magpakita ng takot kapag may aswang. Lumalakas daw sila kapag nakakaramdam ng takot ang mga taong pinupunteriya nila. Andiyan na naman! Tumigil ka na, sabi! Isa pang aangil mo dyan! At talagang lalabas na ako para tapusin ka! Hindi ako natatakot sa'yo, hayop! Noon din daw, Sir Jupiter, nakarinig na naman sila ng mga yabag at kaluskos sa bakuran. Subalit, kapansin-pansing palayo na ito. Kasabay din po noon ay nawala na ang pananakit ng tiyan ni Nanay Poleng. Mabuti na lang din at hindi naman ito dinugo. Ibig sabihin, hindi pa nga ito manganganak. Kaya napatulog naman ito ulit ni Karen. Hindi nga lang nagpakakampante ang magkasintahan. Nanatili silang gising, magdamag. Nag-aabang at baka bumalik ang halimaw at nang sumikat ang araw, nagsimula agad si Karen na maghanda ng almusal. Miyong! Magpahinga ka na muna dyan. May trabaho ka pa. Magpapaaspas lang ako ng bigas sa labas. Sige, idlip muna ako habang nagluluto ka, mahal. Ay, mabuti na lang talaga. Hindi na bumalik yung halimaw na yun. Mabuti na lang. Ayos lang si Nanay. Miyong! Pumunta ka rito! Bilisan mo! Karen! Ano nangyari dyan? Susur Joseph! Ano nangyari dyan sa manok? Nagulantang ang dalawa nang makita ang isang inahing manok na nakasalampak sa lupa. Naliligo ito sa sariling dugo. Hindi na mahitsura dahil sabog-sabog ang kalamnan sa kinalalagyan. Wala na rin itong anumang laman loob at ang matindi pa. Namamantsahan ng dugo nito ang dingding ng kwarto ni Nanay Poleng. Miyong! Nakakatakot! Nakakatakot! Hindi ko na sigurado kung anong mangyayari mamayang gabi. Baka
Baka bumalik na naman yung halimaw na yun. Paano si nanay? Si nanay! Hindi na muna ako papasok sa palengke ngayon. Tatawagin ko ang hilot ng baryo para matingnan si nanay. Buti nang malaman natin kung manganganak na nga ba siya at ano pang mga pwedeng gawin para itaboy ang aswang. Nagtawag nga po ng hilot si Miyong at sabi nito, malapit na talagang manganak itong si Poling. Ang tansya ko ay baka ngayong araw o bukas na. Kapag sumakit ulit ang kanyang tiyan, ipatawag niyo agad ako. Tumango ang magkasintahan. Mga 10 minutong lakaran lang naman ang bahay ng hilot mula sa kanila. Kaya mabilis nila itong matatawag. Dagdag pa ng matanda, sigurado akong isang tiktik ang nanggagambala sa baryo natin ngayon. Isang halimaw na desperadong makakain ng di pa naisisilang na sanggol, kaya sigurado akong babalik pa yon dito. Bago pa tuluyang manganak si nanay mo, Karen. Mas maganda kung dadagdagan ninyo ang mga bawang, tangkay ng kalamansi at asin sa pinto at mga bintana, kahit sa silong at bubong. Lagyan ninyo rin. Sige po, Manang. Ngayon din po ay maghahanap kami ng mga dagdag na pangontra. Tsaka ako na rin po ang susundo sa inyo mamayang gabi kung sakali. Sumapit ang dapit hapon, naglatag nga ng dagdag na mga pangontra sina Karen at Miyong. Nilagyan nila pati ang bakuran, silong at bubong. Hindi nga lang nun nabawasan ang kanilang pangamba ng tuluyang kumagat ang dilim at umulan. Ito na yata! Mukhang lalabas na! Diyos ko naman, bakit ngayon pa talaga umulan? Baka mawala na ng bisa yung mga pangontra sa labas. Basta tawakan mo lang yung garapon ng asin. At yung isa pang itaka rin. Aalis na ako. Tatawagin ko na yung hilot. Bilisan mo, Mayong! At mag-iingat ka! Oo, tatakbuhin ko. Huwag kayong magbubukas ng pinto kapag hindi ako nagsalita, ha? Todo ang pagkabahala ni Karen noong mga sandaling yun. Paulit-ulit niyang tinitignan ang mga bintana at pinto para siguraduhin hindi nakakapasok ang ulan at nababasa ang asin na naroroon. Paulit-ulit din niyang hinahaplos ang bandang likod at balakang ng kanyang nanay Poling, umaasang makabalik agad ang kasintahan kasama ang hilot. Konting kapit pa, anak. Malapit na yung hilot. Diyos ko naman, Mayong, nasan ka na ba? May kumakatok. Huwag mong basta bubuksan, Karen! Sino yan? Magsalita ka! Karen! Ako na to. Buksan mo ang pinto. Salamat naman. Sandali lang. Diyos ko, mabuti naman at... Nay! Nay! Hindi! Nay! Nagulantang si Karen nang bigla na lang may humablot sa kanya nang buksan niya ang pinto. Napakabilis ng pangyayari. Nabasag ang hawak na garapon nang tumama sa isang bato at agad na nabasa ang laman nitong asin. Namalaya na lang niyang nakasubsob na siya sa maputik na bakuran. Bali ang kaliwa niyang binti. Kita niyang naroroon din at nakahandusay na walang malay si Miyong. Lumingon siya sa bukas na pinto. Natanaw pa niyang may pumasok doon na kung anong nilalang. Dahil sa kahel na liwanag ng gasera ay nakita pa niya ang anino nito. Napakapayat at medyo matangkad. Mahahaba rin ang mga kuko at napakagulo ng buhok. Pagkatapos ay may malalaking pakpak na parang sa paniki. Mabilis iyong pumasok sa loob at nawala sa kanyang paningin. Halimaw! Anong gagawin mo sa akin? Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Huwag kang... Nay! Nay! Hindi! Hindi! Nasira ang bubong na nipa ng kubo.
Lumundag mula roon ang aswang at tuloy-tuloy na lumipad palayo. Nakita pa ni Karen na may bitbit itong kung ano. Doon na niya pinilit ang kumikirot na nabaling binti. Mabilis siyang pumasok sa kubo. Doon ay nadatnan niyang karimari-marim na tanawing habang buhay ng umukit sa kanyang utak. Ang kanyang nanay Poleng nakabulagta sa sala. Naliligo sa sariling dugo at ulang pumapasok sa sirang bubong. Wakwak ang sikmura at wala ng laman. Nilukob ng napakatinding hilakbot si Karen ni hindi na niya napansing nawalan na pala siya ng malay. Sa buong panahon kasi na hindi pa siya nagigising, ramdam niyang ilang oras siyang nakatitig sa dilim at sa bangkay ng kanyang nanay. Karen, mabutit nagising ka na. Karen. Si nanay! Nasaan si nanay Poleng? Nasaan ang nanay ko, Mayong? Karen. Nasaan si nanay? Sumagot ka! Nasaan ang nanay ko? Nasaan si nanay Poleng? Nasaan? Wala na si Nanay Poleng. Wala na si Nanay. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hapon na ng sumunod na araw nang magising si Karen. Naroroon sila sa kubo ni Namiyong. Napagpasya nilang doon na rin iburol si Nanay Poleng matapos imbalsamuhin. Nakiramay naman ang buong baryo sa kanila. Dumagsa ang mga dumalaw, ramdam ang takot, pangamba at galit ng mga tao. Dumating din ang tindera ng gulay sa palengka na si Aling Mercy at ang magtataho na si Mang Tasyo. Nakakagalit. Hindi na tamang hayaan lang natin manggulo itong aswang na to sa baryo natin. Mang Tasyo. Ilang buntis at ang kanilang mga sanggol ang napatay ng demonyong yan. Hindi na ito dapat magpatuloy. Ipakita natin na hindi tayo natatakot. Huwag tayong maduwag. Kailangan may gawin na tayo. Kailangan na nating hanapin, tugisin at sugpuin ang tiktik. Patayin natin ang aswang! Dahil sa mga sinabi na magtataho ay nabuhayan ng loob ang mga tao. Maging si Karen ay nasindihan din ng matinding pagnanais na makaganti at mapatay ang tiktik. Mabilis na gumulong ang mga araw ng burol. Sumapit at natapos ang libing ni Nanay Poleng. Paalam, Nanay Poleng. Paalam, kapatid ko. Huwag kayong mag-alala. Igaganti ko kayo. Hindi ako titigil. Igaganti ko kayo. Karen, gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Tawad? Para saan? Nabigo ako. Hindi ko nagawang labanan ng tiktik. Kung sana napatay ko lang yun, hindi sana mangyayari ito. Miyong, wala kang kasalanan doon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo lang inaasahan na ikaw yung unang pupuntiryahin ng aswang. Mukhang plinano talaga yun. Kasi... Ganito na lang. Mangako ka sa akin. Mangako? Oo. Igaganti natin si Nanay Poleng at ang kapatid ko. Oo, pangako. Igaganti natin sila. Hindi ako matatahimik hanggat hindi natin yung nagagawa. At isang bagay pa. Ano? Mag-isa na lang ako. Huwag mo ako iiwan. Mangako ka. Pangako. Di kita iiwan, mahal ko. Sinabi mo yan, ha? Oo nga. Karen, Manang Mercy, andito pa po pala kayo. pauwi na dapat ako. Pero bumalik ako nang may naisip.
may gusto akong ialok sa'yo. Yan ay kung papayag ka. Alok? Anong iaalok niyo po? Payag ka bang magtrabaho sa akin? Tulungan mo ako sa pagbebenta ng gulay. Kailangan ko rin kasi ng maghahatid ng mga yun sa mga customer na kainan. Isa pa, ay kailangan ko rin ang maglalako ng kalamansi. Sige po, Manang. Payag po ako. Simula po noon, Sir Jupiter, tuluyan nang nagsama sina Karen at Myong sa isang bubong. Inayos nila ang bahay ni Nanay Poleng at Karen dahil gusto ng babae na doon sila tumira. Ibinenta rin nila ang maliit na lupa ng pamilya ni Myong dahil wala naman nang nakatira roon. Itinuloy nila ang pag-aalaga ng ilang mga manok, pabo at pato sa likod bahay. Patuloy pa rin sa trabaho bilang matador sa palengke ang lalaki. Si Karen naman ay nagtatrabaho nga rin kay Manang Mercy. Mga 3 buwan matapos ang malagim na nangyari kay Nanay Poleng, gabi na po noon, naglalakad pa uwi ang magkasintahan. May nakasukbit na itak sa bewang ni Myong. Si Karen naman ay may dalang bayong na may lamang iilang gulay at kalamansi. Masyadong nakakapagod ang araw na to. Gusto ko lang humilata. Hayaan mo na. Magluluto naman ako ng mami. Mabuti nang malam na ng mainit na saboy ang tiyan natin. Wala nga lang tayong karning pangsahog. Pero hayaan mo. Dadamihan ko naman ng gulay. Sariwang mga gulay pa to. Bigay ni Manang Mercy. Meron o wala mang karning sahog yan. Sigurado namang masarap eh. Sus! Nambola ka pa. Totoo naman eh. Kasing sarap ng nagluluto. Aray ko. Aray ko naman, nagsakit. Ang sakit mo murot ha. Ako ha, tigil-tigilan mo sa pambobola mo ha. Mamaya, ikaw sasaw ko sa sinabuwang pansit. Oo na, tigil na. Ha? Ano yun? Puntahan natin. Tara, dali. Agad na tumakbo ang dalawa. Bilog na buwan lang ang liwanag sa kanilang daan. Bilog na bilog ang buwan. Ibig sabihin gabi ng pagsalakay ng aswang. Nagngalit ang mga bagang ni Karen. Kumuha siya ng isang kalamansi sa dalang bayong. Piniga niya yon. Hinayaan niya ang katas na bumahid sa palad at hinawakang maigi ang napisang bunga. Si Myong naman ay binunot ang kanyang itak. Tinumbok nilang pinagmula ng sigaw at tuloy-tuloy silang tumakbo. Humanda ka sa akin, demonyo ka. Magtutuos tayo ngayon. Papatayin kita. Igagantin ko si nanay. Karen na yun. May lumantad sa punong yun. Pagtingin ni Karen sa itinuro ni Myong ay agad niyang nakita ang kung anong nilalang. Natatabunan ng mga dahon ng punong talisay kaya hindi niya maaninag ng maayos. Ngunit tanaw niya ang aninong hinding-hindi niya makakalimutan. Payat na medyo matangkad at napakahahaba ng mga kuko. Mayroon ding mga pakpak na katulad ng sapaniki. Kita niyang bumubuelo na ito para lumundag palayo. Doon din po ay mabilis niyang inihagis ang hawak na pinisang kalamansi. Saktong nakalundag ang halimaw palipad pero tinamaan pa rin ito sa isang pakpak. Nalaglag ito sa lupa. Doon po ay natanglawan na ito ng buwan. Kitang-kita ng dalawang kahilahilakbot nitong itsura. Magulo ang buhok, napakaitim ng balat at hindi maipinta ang mukha. Napakahaba ng bilang parang sinulid at kay lalaki ng nanlilisik na mga mata. Ngayon, humanda ka sa aking aswang ka! Hetong sa'yo! Myong! Mag-iingat ka! Tinamaan ni Myong ng itak ang aswang sa kanang pisngi, subalit agad din siyang naitulak nito, kaya tumilapon at napatihaya ang lalaki sa paanan ng talisay. Susugurin na sana siya ng halimaw pero nakakilos na agad si Karen. Kumuha siya ng isa pang kalamansi at piniga. Walang ano-ano ay agad niya itong hinagis sa aswang, sapul sa sugatang pisngi.
Bumalik ka at harapin mo ako! Bumalik ka! Tuluyan pong nakatakas ang aswang, Sir Jupiter. Hirap man kasing makalipad dahil sa pakpak na tinamaan ng kalamansi, mabilis naman itong nakatakbo at nang palundag-lundag sa mga puno. Dahil doon ay nilamon na matinding galit at pagkabigo si Karen. Nakakainis! Nabigo na naman ako! Hindi ko na naman napatay ang aswang! Nakakainis! Nakakainis! Karen, uminahon ka! Hindi pa ito ang huli. Marami pa tayong pagkakataon. Maganda pa tayo. Magsanay pa tayo. Balang araw, mahuhuli rin natin ang salot na yon. Napakadaling sabihin para sa iyo, no, Miyong? Oo, alam ko mahirap gawin. Pero nangako ako sa iyo, Karen. Nangako akong sasamahan kitang makaganti sa aswang. At tutuparin ko yun. Ano man ang mangyari. Miyong, Nalaman ng magkasintahang may napatay ngang buntis ang aswang noong gabing yun, Sir Jupiter. Yun mismo ang narinig nilang sumigaw na babae. Nanlupaypay ang balikat ng dalawa dahil hindi nila napigil agad ang tiktik. Sa muli rin ay binalot na naman ng pangamba, takot at galit ang kanilang baryo. Lalong sumidhi ang pagnanais ng mga tao na mahanap at mapatay ang halimaw. Ang kaso hindi pa rin nila ito nahahanap, Sir Jupiter. Sa halip ay matagal din itong nanahimik. Wala nang nabiktima sa loob ng mahigit 1 taon. Nasaan ako? Putik? Teka, anong ginagawa ko rito sa bakuran? Halimaw? Ano gagawin mo sa akin? Huwag nilapit! Huwag nilapit! Wag! Nay! 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 Nasaan ako? Bakit ang dilim? Ano to? Buntis ako? Pero paano? Ang aswang! Anong kailangan mo sa akin? Anong gagawin mo? Huwag ka nalaman sa akin kung ipapatay kita! Wag! 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 Panaginip! Panaginip ako sa inay! Mahal! Ano nangyari? Ba't ka napasigaw? Miyong, binangungot ako. Ano bang ungot na naman yan? Tungkol sa aswang ba? Magkakasunod na yan Oo, napanaginipan ko ulit ang pagpatay niya kay Nanay Poleng. Kung kailan naman mahigit na 1 taon nang hindi nagpaparamdam ang aswang, tsaka ka naman binangungot ng ganyan. Baka, dahil wala na tayong pagkakataong makaganti. Baka, lumayo na nga lang talaga yung tiktik. Mahigit 1 taon na mula nang huli nitong salakay nung kinalaban natin yon. Pwede rin namang nagpalamig lang yon. Maging alerto na lang tayo, Karen. Oo nga pala, Miyong. May nadagdag sa panaginip ko. Nadagdag? Buntis daw ako. Tapos, ako naman ang pinagpalingan ng aswang. Wag naman sana. Oo. Magiging masaya ako kung magbubuntis ka na, syempre. Pero, wag namang ikaw ang puntiryahin ng aswang. Noong araw na yon ay pumasok sina Karen at Miyong sa kani-kanilang mga trabaho. Pagdating sa palengke ay agad namang inutusan ni Manang Mercy si Karen na maghatid ng mga kalamansi sa isang kainan. Ginawa naman ito ng dalaga at noong pabalik na sana siya sa palengke ay nakasalubong niya ang magtataho na si Mang Tasyo. Magandang umaga, Karen. Taho, gusto mo? Oy, Mang Tasyo, tagal yung nawala ah. Pabili nga ako 1 baso.
Oo nga eh. May biglaan kasi akong kailangan puntahan sa Benguet. Ganun po ba? Yang kanang pisngi po ninyo. Na paano po yan? Ha? Yan po, parang nasunog na ewan. Oo. Napaso ng gasera roon nga sa Benguet. Tapos, di na gumaling. Kayo ni Miyong, kumusta na ba? Balita ko, nakalaban niyo yung aswang ha. Yun nga po Manong. Nakaharap nga namin ang kaso. Nakatakas Hindi namin naiganti si nanay. Etong taho. Salamat po, Manong. Heto naman po yung bayad ko. Salamat din, Karen. Pero, huwag mo na masyadong dibdibin ang nangyari. Baka may plano pa talaga ang tadhana sa'yo. Siguro nga po. Baka plano ng Panginoon na mapatay kong halimaw na yun sa ibang pagkakataon. Yun nga lang po mahigit 1 taon na rin yung hindi nagpapakita. 1 taon? Balita ko. Kagabi lang may nabiktima na naman. Ano po? Saan po? Sino? Isang buntis pa rin. Doon sa bandang kabilang baryo. Hindi. Lihim na napatiim ng mga bagang si Karen nang marinig ang balita, Sir Jupiter. Buong araw din po siyang balisa. Pinuntahan pa niya si Miyong sa tinatrabahuan itong katayan para pakiusapan itong makibalita sa kabilang baryo. Tanghalian nang siya naman ang pinuntahan ni Miyong sa pwesto ni Manang Mercy para sabayang kumain. Sigurado ba kayong ayos na kayo dyan sa bagoong? Opo, Manang. Masarap naman ito Miyong, may nabalitaan ka na ba? Oo. Kumpirmado, Karen. May nabiktima nga ulit ang aswang sa kabilang baryo. Buntis ulit. At nawawala ang sanggol. Nagbalik na ang tiktik. Diyos ko. Mapigla kang namutla, mahal. Hindi ba pagkakataon na to para sumubok ulit na tugisin yung halimaw na yan? Ano kasi? Miyong, 2 buwan na ako hindi dinadatnan. Palagay ko buntis ako. Sigurado ka? Totoo ba yan, Karen? Magiging tatay na ako? Nakakainis. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa bumalik ang aswang na yun? Kailangan mong magdoble ingat, Karen. Hindi ka na dapat lumalabas ng bahay kapag gabi. Kailangan nakauwi ka na bago pa lumubog ang araw. Karen, alam kong nakakabahalang isipin ang tungkol sa aswang. Pero huwag kang magpalamon doon. Ang isipin mo, magkakaanak na tayo. Magiging nanay at tatay na tayo, mahal. Binabagyo ang kalooban ni Karen noon. Mahal na mahal niya ang dinadala niyang anak. Ayaw niyang mapahamak ito. Subalit napakasidhi pa rin ang kagustuhan niyang makaganti sa aswang na tiktik. Buo pa rin ang matindi niyang puot sa halimaw at gusto pa rin niya itong tugisin at patayin. Mabilis na gumulang ang mga araw. Sumapit ang sunod na kabilugan ng buwan. Noong mga panahong yun ay nasa 3 buwan na ang dinadala ni Karen. Patawarin mo ako, Miyong. Pero, hindi ko kasi maatim na walang gawin at palagpasin lang ang pagkakataon. Kailangan kong maiganti si nanay. Kailangan kong alisin ang panganib dito sa atin. Pasado 9:00 ng gabi nang palihim na lumabas si Karen sa kanilang kubo. Dala niya ang isang bayong na may lamang iilang mga supot ng asin, mga bawang at mga kalamansi. May laman din itong isang itak at isang tirador. Nagpalakad-lakad ang babae sa baryo. Walang ibang liwanag sa kanyang daan kundi ang napakabilog na buwan. Hanggang sa lumipas ang halos 1.5 oras ng kanyang paglalakad-lakad.
Napapagod na ako. Mukhang wala yata akong mapapala ngayong gabi. Uuwi na siguro ako. Sana hindi nagising si Miyong. Ay, hindi ipon yun. Masyadong malaki ang mga pakpak na yun para maging ipon. Sa wakas, nagpakita ka rin. Mabilis na sinundan ni Karen ang aswang. Nakita niyang dumapo iyon sa sanga ng isang puno. Halatang nagmamasid sa isang bahay. Doon na po siya tsumempo. Nagtago siya sa makapal na halamanan. Pumulot siya ng iilang bato at binudburan niya mga iyon ng asin at katas ng kalamansi. Pagkatapos ay ibinala niya ang isa sa dalang tirador. Humanda ka sa akin. Ngayong gabi kita tatapusing, halimaw ka. Heto na. 1, 2, 3. Ayos! Sabay sa tagiliran! Mapapatay kita! Mapapatay kita! Kitang-kita ni Karen kung paanong nalaglag sa lupa ang aswang, Sir Jupiter. Subalit agad itong nakabangon ulit. Napansin ni Karen na nagpalinga-linga ito kaya isiniksik niya ang sarili sa halamanan. Diyos ko, sana magtagumpay ako ngayon. Sana. Teka. Nasaan na yung halimaw na yun? Nawala. Pero hindi ko malang napansing lumipad ah. Saan na napunta yun? Kumusta ka rin? Hindi. Paano ka napunta dyan? Hindi na malaga yan. Ang isipin mo, ang sarili mo. Hindi. Bigyan mo ako. Gulat na gulat si Karen nang biglang nasa gilid na niya ang halimaw at sinakal siya nito. Pinilit niyang magpumiglas ngunit sadyang napakalakas ng aswang. Sinubukan niyang kuhanin ang dalang bayong na nasa lupa pero hindi niya ito maabot. Hayop ka. Natatakot kang mamatay? Ha? Huwag kang mag-alala, Karen. Hindi mo pa oras. Masyado pang maga. Maliit pa yung tiyan mo. Kapag malaki na yung tiyan mo, saka tayo magkikita ulit. Hayop ka. Demonyo. Nagpapatawa ka ba? Palalayuin mo ako, ikaw itong lumalapit sa akin ngayon? Masama pa namang tanggihan ang pagkain. Pagkain mo mukha mo! Hetong sa'yo! Humahakbang na palayo ang aswang nang biglang dumating si Miyong at sinugod ito. Agad tinaga ng lalaki ang likod ng halimaw. Tinamaan ito ngunit nagawa rin niyang sipain si Miyong. Aray! Walang hiya ka! Miyong! Miyong! Ayos ka lang! Miyong! Huwag kang mag-alala, Miyong. Nag-usap na kami nitong asawa mo. Hindi ko muna siya papatayin ngayon. Babalik ako kapag sakto na ang laki ng anak niyo. At saka ko na lang din sisingilin ang pagkagamo sa akin. Walang nagawa sina Karen at Miyong kundi ang pagmasdang lumilipad palayo ang tiktik. Tinulungan namang makatayo ni Karen si Miyong, ngunit iwinaksi nito ang kamay niya. Sa kagustuhan mo makaganti, ipinahamak mo ang anak natin. Siguradong hindi rin yan magugustuhan ni Nanay Poleng. Miyong, patawarin mo. Umuwi na tayo. Umuwi nang walang kibuan ng dalawa. Ramdam na ramdam ni Karen ang malalim na tampo sa kanya ng kinakasama.
Pagkarating nga nila sa kubo ay agad na nagpunta sa likod bahay si Miyong at doon natulog. Si Karen naman ay hindi makatulog ng maayos kaya kinaumagahan ay maaga siyang bumangon upang maghanda ng almusal. Miyong, halika na. Kumain ka na. Nagluto ako ng sinangag at tuyo. Miyong, patawad na. Alam kong delikadong ginawa ko. Pangako, hindi na mauulit. Pinag-alala mo ako ng husto. Alam mo ba yon? Halos mamatay na ako kahahanap sa'yo kagabi. Mabuti na lang talaga hindi ka sinaktan ng malala nung hayop na yon. Miyong, Demonyo yun, Karen. Demonyo yun. Wala yung awa. Papatayin ka nun kapag ginusto niya. Papatayin ka nun. mahal, patawarin mo na ako. Hindi mo pa hinihingi, pinatawad na kita. Ang akin lang, huwag mo na yung uulitin, ha? Nangako ko sa'yo, tutugisin natin yung halimaw na yun at igaganti natin si Nanay Poling. Hindi ko lang kakalimutan yun. Pero pakiusap lang. Huwag muna ngayon. Mahal na mahal kita, Karen. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Noong umaga rin yun ay nagkaayos sina Karen at Miyong. Sabay silang nagalmusal at sabay rin silang lumakad papunta ng palengke. Doon, nakasalubong nila sa daan ang magtataho. Eto ng taho ninyo. Mainit pa yan. Ayos. Gaganahan ako magtrabaho nito. Etong pong bayad, Manong. Para sa isang baso na lang, Miyong. Yung kay Karen, huwag mo nang bayaran. Nako, bakit naman po, Mang Tasyo? Nakakaya naman po sa inyo. Dinamihan pa naman ninyo to. Nabalitaan ko kasing buntis ka na pala, Karen. Kaya regalo ko na yan sa'yo. Maganda sa kalusugan ng buntis yung taho eh. Libre kita ng isang baso kada linggo. Seryoso, Manong? Oo naman, seryoso ako. Malapit naman ako sa Nanay Puling mo noon eh. Kaya, di na kayo iba sa akin. Magandang umaga po, Manang Mercy. Magandang umaga, Manang. Magandang umaga rin sa inyo. Ay, oo nga pala, Karen. May nabakiusapan na akong pansamantalang tagahatid ng mga gulay at kalamansi sa mga kainan. Tumuto ka na muna sa pagbabantay dito sa pwesto natin para di ka mapagod masyado. Naku, Manang. Kaya ko pa naman po eh. Dagdag gastos lang po sa inyo na umupo kayo ng ibang tao. Mabuti nang sigurado, baka mamaya mabinat ka pa. Oo nga po pala, Manang Mercy. Ano pa po bang mga pangontra sa aswang ang alam ninyo? Medyo alanganin po kasi ang kalagayan ni Karen ngayon eh. Ha? Alanganin? Kagabi ho kasi, nakaharap ni Karen ng tiktik. Sabi nung halimaw, babalik daw siya kapag sakto na ang laki ng anak namin. Ay, sus Mario Josep! Manang, napansin ko po kasi noong namatay si nanay, umulan. Yung mga pangontra, nabasa, maliban po sa tangkay ng kalamansi. Natatakot akong maulit. Pinatulis na kawayan, mga balat ng alimango, anumang bagay na tanso at pinulbos na bakal. Yan ang iilang pangontra na hindi nalulusaw sa ulan. Mahapdi sa kanila ang madampian ng tanso o masugatan ng kawayan. Di naman nila natitiis ang amoy ng balat ng alimango. At saka, hindi sila nakakatawid sa lupang ginuhitan ng pinulbos na bakal. Medyo mahirap makakuha ng sapat na pinulbos na bakal. Pero yung iba, kayang-kayang ipunin yun. Salamat po, Manang. Sa mga sumunod na araw ay puspusan ang paghahanda ng dalawa. Si Miyong ay nanguha ng mga ligaw na kawayan. Pinatulis niya ang mga iyon
tsaka inilagay sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Sa bakod, sa silong, sa bubong at maging sa labas ng pinto at mga bintana. Nag-ipon din sila ng ilang mga tansong barya at naglalagay ng mga balat ng alimango sa bakuran. Karen, magandang umaga. Ako ito, si Tasyo. Mang Tasyo! Ang aga naman po ninyo. Hali po kayo sa loob. Nako, hindi na. Maglalako pa kasi ako eh. Lumalang ako para ibigay yung pangako ko sa'yo. Hindi akalain ni Karen na totohanin pala na magtataho ang kanyang sinabi. Lumabas ang babae sa kanilang bakuran at kinuha nga ang taho sa nakatayong matanda. Pagkaalis ni Mang Tasyo ay agad naman niyang kinain ang bigay nito. Naulit pa po ng ilang beses yun, Sir Jupiter. Isang beses kada linggo ay pumupunta ang matanda kina Karen. Tumatayo sa labas ng bakuran at nagbibigay ng isang basong taho sa babae. Hanggang sa sumapit ang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Karen. Tapos na ako magugas ng pinggan, mahal. Ay, matulog na tayo. Hindi pa ako inaantok eh. Tagal mo nang antukin itong mga nagdaan na. Tapos madalas ka pang magising kapag madaling araw. Anong magagawa ko? Ang likot-likot itong anak natin eh. Yun palang pumupuyat sa'yo eh. Pero natutuwa ako. Kasi malusog kayong dalawa. Yun nga, Miyong eh. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko. Utang ko to sa taho ni Mang Tasyo. Sa taho ni Mang Tasyo? Oo. Pakiramdam ko kasi. Yun ang dahilan kung bakit lumusog kami ng anak natin. Kung ganun, totoo pala ang sinabi ni Nanay Pauling tungkol sa taho ni Mang Tasyo. Narinig mo yun, Miyong? Dinig na dinig ko, Karen. At bigla rin bumahang paligid. Nandiyan ang hayop. Pero 6 na buwan pa lang yung tiyan mo ah. Teka, kukuha lang ako ng itak. Ginamba ng pangamba sina Karen at Miyong, Sir Jupiter. Bagamat puno ng pangontra ang labas ng kanilang kubo at maging ang bakuran, natatakot pa rin silang baka makalusot ang tiktik. Ramdam na ramdam nila ang masamang presensya ng aswang. Umaalingasaw ang napakasangsang nitong amoy sa paligid. Maya't maya rin silang nakakarinig ng mga kaluskos mula sa labas ng bakuran. Kailangan natin huminahon. Mukhang hindi makalusot sa bakuran ng tiktik. Manatili lang tayo rito sa loob at huwag magbukas ng bintana. Miyong, manalangin tayo. Wala tayong ibang magagawa ngayon kundi ang magdasal. Karen! Karen, ako to! Si Manang Mercy! Karen! Karen! Si Manang Mercy? Hindi. Huwag kang papalin lang, Miyong. Hindi si Manang yan. Walang dahilan si Manang na pumunta rito ng 10 oras ng gabi. Kayang gayahin ng tiktik ang boses ng ibang tao, Miyong. Tandaan mong ginaya niya ang mismong boses mo para pagbuksan ko. Huwag na huwag mong gawin ang pagkakamali ko. Hindi mo kami maluloko! Hangal! Hindi mo kami matatakot! Lumayas ka! Lumayan mo na ang mag-ina ko! Hindi pa oras, Miyong. Hindi pa hinuhog ang anak mo para huli ko. Pero babalik ako. Babalik ako! Nang marinig nilang pumagaspas na palayo ang aswang ay nawala na rin ang amoy at presensya nito. Hanggang sa namalaya na lamang po ni Miyong na umiiyak na pala si Karen. Karen, tumahin ka na. Baka makasama yan sa anak natin. Nakakainis na yung aswang na yan eh. Miyong, wala naman akong kasalanan sa kanya eh. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Bakit niya kinukuha yung mga mahal ko sa buhay? Tapos ngayon, bakit naman yung anak natin?
Mahal ko. Naiinis ako, Miyong. Nagagalit ako. Natatakot ako. Takot na takot ako, Miyong. May naisip ako, mahal. Kausapin natin si Manang Mercy. Baka may alam siyang pwedeng puntahan natin na malayo rito. Alam kong gusto mo makagante para kay Nanay Poleng. Pero kailangan muna nating unahin ang anak natin. Hindi na po bumalik ang aswang noong gabing iyon, Sir Jupiter. Subalit pagkasikat din ng araw, agad nga nilang tinungo mismo ang bahay ni Manang Mercy. Manang, pasensya na po kung talagang nagpunta pa kami rito sa inyo. Ay, walang ano man yun, Karen. Pero, ano ba kasi ang sadya nyo sa akin? Siguradong mahalaga yan at hindi na makakapaghintay mamaya sa palengke. Ganito ho kasi, Manang. Inaswang kami kagabi. Ano ka mo, Miyong? Inaswang po ako, Manang. Ang nakapagtataka lang, 6 na buwan pa lang naman itong tiyan ko. Posible namang kainin ang isang tik-tik ang sanggol na 6 na buwan pa lang sa tiyan ng isang nanay. Pero palagay ko ay nangangaswang pa lang yun at wala pang balak na sumalakay talaga. Sigurado ay natakam lang kasi kitang-kitang malusog kayo ng anak mo, Karen. Pero kaya po kami naparito, Manang. Kasi hihingi ho kami ng tulong. Kahit bayaran na lang namin sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa inyo. Anong tulong ba ang maibibigay ko? Nag-aalala na po talaga kasi ako para sa mag-ina ko eh. Kaya naisip kong lumipat sa medyo malayong lugar. May alam po ba kayong pwede naming mapuntahan? Magandang plano yan, Miyong. Oo, may alam ako. Pwede kayo doon sa isang anak ko sa Laguna. Pwede kayong bumiyahe mamayang hapon din kaagad. Talaga po, Manang? Mamayang hapon po agad? Ano po, kung ganun, hindi na namin kailangan magpalipas ng isipang gabi rito sa baryo. Ganun na nga, Karen. O siya, sige na, umuwi na muna kayo at mag-impake. Ako na ang bahala sa pamasahe ninyo. Tuwang-tuwang lumabas ng bahay ni Manang Mercy sina Miyong at Karen. Dumiretso sila sa palengke para mamili ng ilang mga kakailanganin sa biyahe. Gaya na lamang ng alampay upang hindi lamigin si Karen. Dumaan din muna sila sa amo ni Miyong upang magpaalam. Pagkatapos ay lumakad na sila pauwi. At sa labas ng kanilang bakuran ay nakita nilang nag-aabang si Mang Tasyo. Mang Tasyo? Ba't po kayo na pa rito? Maghahatid lang ako ng taho para sa iyo, Karen. Teka, marami yata kayong pinamili, ha? Opo. Babiyahe kasi kami mamayang hapon. Ha? Ano ka mo, Mio? Lalayo kami para iwasan ng aswang. Lalayo muna kami para sa kaligtasan ng mag-ina ko. May problema po ba, Manong? Ba't parang balisa kayo? Nanginginig tapos medyo naglalaway. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Miyong. Sige na, tanggapin mo na itong taho, Karen. Manong, parang pangalawang libreng baso na ho yata ito ngayong linggong to ah. Nakakahiya naman po. Bayaran ko na lang po siguro. Sige na, tanggapin mo na yan. Ang dami pang dakdak. Teka, Manong, anong problema ninyo? Ba't ninyo sinisinghala ng asawa ko? Pasensya na, Miyong. Medyo masama lang talaga pakiramdam mo ngayon. Manong, pinagpapasalamat po namin ang libreng taho ninyo kada linggo. Pero umalis na lang po muna kayo. Magkakaproblema lang tayo kung ganyan eh. Sige. O siya, mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Mag-iingat kayo niyang anak mo. Nanigas sa kinatatayuan si Karen nang biglang haplusin ni Mang Tasyo ang kanyang tiyan.
nag-iwan din ito ng kakaibang titig sa kanya at sa kanyang tiyan. Bubulyawan pa sana ulit ni Miyong ang matanda pero mabilis na itong nakalayo. Agad namang inilalayan ni Miyong si Karen papasok ng kubo at pinainom ng tubig. Kamusta na pakiramdam mo, mahal? Medyo maayos na, Miyong. Pero, kinakabahan pa rin ako ng gusto. Hindi rin maawat ang pagsipa ng anak natin. Ano kaya nakain ni Mang Tasyo? Nung mga nagdaang araw, ayos naman siya. Kinilabutan ako kanina, Miyong. Napakatindi ng pagkalabog ng dibdib ko. Ang lakas din ng mga sipa ng anak natin. Sumakit pa nga ng konti ang tiyan ko eh. Pakiramdam ko rin. Pinipilipit ng bahagya ang sinapupunan ko. Teka, papahiran kita ng langis ng hilot. Kukunin ko lang. Miyong! Karen! Ano nangyayari sa'yo? Napakasakit ng tiyan ko! Sobrang... Tawagin mo yung hilot na yung Karen. madali ka! Ha? Oo. Sige, hintay ka lang dyan. Kumpiyansang umalis si Miyong para sunduin ang hilot, Sir Jupiter. Tanghaling tapat naman kasi noon at isa pa ay protektado nga naman ng mga pangontra ang paligid ng bahay. Hindi naman po siya natanggalan dahil naroroon naman ang hilot pagdating niya, kaya nasuri agad si Karen. Ang sabi ng hilot ay kakaiba ang nangyayari kay Karen. Hindi pa raw talaga oras na mga nag-ito dahil hindi pa gaanong bumababa ang sanggol. Yun ay bukod sa 6 na buwan pa nga lang ang kanyang pagdadalang tao. Malusog din ang mag-ina kaya hindi maintindihan ng hilot kung bakit sumasakit ng ganoon ang tiyan ng babae. Minasahe na lang muna ng hilot si Karen at pinainom ng halamang gamot. Pagkatapos ay pinagpayuhan itong magpahinga. Paalala rin ito na hindi ligtas kung bibiyahe si Karen noong araw na yon. Maghintay raw muna ng mga 1 o 2 linggo para siguraduhing maayos na ang kalagayan nito. Manang Mercy, kayo ho pala. Nabalitaan ko sa hilot ang nangyari kay Karen. Kumusta na ba siya ngayon? Tuloy ho muna kayo, Manang. Tulog po si Karen ngayon sa kwarto eh. Nakapagpahinga naman na po siya matapos uminom ng halamang gamot. Mukhang mapupurnada ang biyahe ninyo ngayon. Ganun na nga po, Manang. Masyadong biglaan eh. Ang mga pangontra ninyo, kumpleto ba? Opo. Ayun nga po eh. Maraming mga patulis sa kawayan sa labas. Nagsaboy na rin ako ng asin sa bakuran. Pati sa bubong at sa silong. May mga pangontra na rin ang pinto at mga bintana. Maghahanap ako ng paraan, Miyong, para makaalis kagad kayo sa lalong madaling panahon. Kailangan nyo lang mag-ingat ngayong magdamag nang sa ganun ay buo ko kayong makita bukas. Kumagat ang gabi, hindi mapalagay ang mag-asawa. Hindi nga po lumalayo si Miyong sa tabi ni Karen. Hindi rin maiwala ng lalaki ang itak sa kanyang bewang. Mabagal na gumulong ang mga oras, Sir Jupiter. Sumapit ang 9:00. Hindi sila makatulog kahit nakahiga na sila sa papag. Alam nilang maaaring may mangyaring hindi maganda sa mga susunod na oras. At pagsapit ng 11:00 may naulinigan na silang pagaspas sa labas. Andiyan ang demonyo. Diyos ko, protektahan niyo po kami ng anak ko. Miyong, sumasakit na naman ang tiyan ko. Ano? Aray ko. Sinubukang masahiin ni Miyong ang tiyan ni Karen gamit ang langis na bigay ng hilot. Dinig na dinig niya noon ang mga kaluskos mula sa labas ng bahay kahit pa nagsusumigaw na si Karen. Ilang sandali pa na ulinigan niyang lumipad ito. Napakalakas ng mga pagaspas ng malalaki nitong pakpak.
lumilipad iyon sa ibabaw ng bubong. Patindi rin ang patindi ang pananakit ng tiyan ni Karen. Hindi ko na kaya, Miyoy! Hindi ko na... Masyadong masakit! Aray! Tigilan mo na kami, hayop ka! Lubayan mo na kami! Umalis ka na! Ano ba? Alis na! Ano yun nasa bubong? Nang mapatingala si Miyong ay may napansin siyang gumagalaw-galaw sa bubong na nipa. Noong una akala niya uod lang yun na napakapayat, parang sinulid. Subalit nagtaka siya nang lumawid iyon at kumilos pa ibaba, pukul diretso kay Karen. Hayop ka, aswang ka! Eto bagay sa'yo! Umailan lang ang napakalakas na atungal ng aswang nang maputol ni Miyong ang dila nito. Agad ding binudburan ng asin ng lalaki ang nagkukumislot pang putol na dila. Kasunod po noon ay lalong naging agresibo ang halimaw. Tumigil ang pagaspas ng mga pakpak nito at may kumaluskos sa mismong bubong na nipa. Lalo ring naghumiyaw si Karen sa matinding pananakit ng kanyang tiyan. Hindi ko na talaga kaya, Miyong. Lalabas na talaga ang anak natin. Huwag kang susuko, Karen! Tibayan mong sarili mo. Alam ko mahirap, pero kayanin mo. Karen! Ang bubong! Nabutas! Nakatitigan ni Miyong ang napakapulang mata ng tiktik sa nabutas na bubong, Sir Jupiter. Nagtiim ang mga bagang ng binata. Alam niyang desperado na ang demonyo, kaya naman biglaan siyang pumatong sa papag at agad na inundayan ng saksakang mukha ng halimaw. Papatayin kitang hayop ka! Nagawang maiiwas ng aswang ang kanyang mukha sa itak, subalit naramdaman pa rin ni Miyong na mayroon siyang tinamaan. Nang kabigin niya pabalik ang patalim ay kita niyang may bahid na iyon ng itim na dugo. Walang ano-ano rin ay narinig niyang bumagsak ang halimaw sa bakuran at lalong naghumiyaw. Ngayon ko natatapusin ito, mahal. Hintayin mo ako. Mapapatay ko ng halimaw na yan. Kumapit lang kayo. Nakakainis kayong mga kutong lupa kayo. Ano? Mahapde? Masakit ba, ha? Masakit ba ang pangontra dyan sa bakuran? Hayop ka, Miyong! Sumagot ka! Pagbabayaran mo ito, Miyong! Pagbabayaran mo ito naman! Ikaw ang magbabayad! Dahil ikaw tong puno ng utang sa amin! Mamamatay ka! Yeah! Ilang ulit na pinagtataga ni Miyong ang aswang. Kahit nakalmot din siya nito ay hindi siya nagpaawat. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon kung kailan nang hihina ito dahil sa mga pangontrang nasa bakuran. Eto pa! Nakakapilong ka na! Hindi kita titigilan! Hanggat huminga ka pa! Wisit ang tao ka! Aray ko, punyeta! Hindi ka makakatakas! Agad na bumangon si Miyong nang makitang tumakbo palayo ang tiktik. Subalit hindi pa man ito nakakalayo ay bigla na lang itong napaluhod at nagbago ng anyo. Nawala ang pagkaaswang nito, Sir Jupiter, at kitang-kita ni Miyong na nakaluhod sa lupa mismo, si Mang Tasyo. Hindi! Ikaw! Ikaw ang aswang! Panira ka sa mga plano ko! Aray ko, hayop!
Sandaling umikot ang paningin ni Miyong nang matamaan siya ng bato sa ulo. Agad tumagas doon ang napakaraming dugo. Nang matauhan ay nakalayo na si Mang Tasyo. Doon na siya dali-daling tumakbo pabalik ng kubo. Nang makapasok ng sala, nagtaka siya kasi tahimik na si Karen. Tumuloy siya sa kwarto at nagimbal siya sa nadatnan. Ang anak natin. Ang anak natin. Hindi! Karen! Karen, gumising ka! Karen! 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 Nahihilamusan noon ng sariling dugo ang mukha ni Miyong. Naglalawa rin sa papag ang dugo ni Karen. Lumulusot iyon sa kawayang higaan papunta sa sahig. Kitang-kita rin ni Miyong sa gitna ng mga hita ng babae ang kanilang anak. Ang kanilang anak na hindi gumagalaw. Mabuti nilang talaga at nakapagtawag ka kagad ng tulong, Miyong. Nailigtas natin si Karen. Pero anak namin, Manang. Wala nang anak namin. Pero di bali na. Ngayon alam ko na kung kanino ako maghihigante. Kumanda sa akin ang hayop na yon. Nalaman mo kung sino ang aswang? Hindi kayo maniniwala, Manang. Si Mang Tasyo ang aswang! Ano ka mo? Si Mang Tasyo ang aswang? Napuruan ko siya kagabi at nanghina. Nawala ang kanyang anyong aswang. Hindi ako pwedeng magkamali, Manang. Siya yun! Si Mang Tasyo mismo yun! Kung ganon, napakatoso yung aswang. Hindi ba binibigyan niya ng pampalusog na taho itong si Karen? Kahit si Kuling, dati ay binibigyan din niya. Pati na yung iba pang nabiktima rin ng tiktik. Yun nga pong ipinagtataka ko, Manang. Anong balak niya? Simple lang, Biyong. Mas malusog ang ina at ang bata. Mas masarap para sa isang tiktik. Hayop! Nagtiwala pa naman kami sa kanya. Tapos ganyan. Noong umaga rin yun, Sir Jupiter, iniwan muna ni Miyong ang wala pa ring malay na si Karen sa kanilang kubo. Kasama nito si Manang Mercy at ilang mga kalalakihang bantay sa labas. Pumunta siya sa bahay ni Mang Tasyo. Kasama niya ang iilang mga tanod at mga kabaryong lalaki. Dugo. Puno ng itim na dugo ang bakuran. Heto na yon. Kumpirmadong hindi ako nagkamali sa nakita ko. Mang Tasyo! Mang Tasyo! Harapin mo kami! Bistado ng lihim mo! Magpakita ka sa amin! Lumabas ka! Ang kaso, walang sumagot. Nanatiling tahimik ang kubo, kaya naman pinalibutan ng mga kalalakihan ang kubo ng magtataho. Nakalabas na ang kani-kanilang mga itak. Nakahandang managa-agad kung sakali mang lumabas at tumakas ang tiktik. Si Miyong naman ang siyang nagbukas ng pinto. Agad na sumalubong sa kanya ang napakabahong amoy. Animoy may patay na taong matindi na ang pagkabulok. Napakabaho! Wisit! Ano bang meron dito? Mang Tasyo? Nagulantang si Miyong nang makita si Mang Tasyo sa loob. Naliligo sa sariling itim na dugo. Patay na ito. Katakatakaring matindi na ang pagkaagnas ng balat at laman.
animoy ilang araw nang walang buhay. Kaya naman minabuti na lang buhusan na lamang ng gaas ang buong kubo at sinilaban. Manang Mercy, nandito na ako. Mio, mahal ko. Karen, gising ka na? Kumusta lang pakiramdam mo, ha? Saan bang masakit sa'yo? Kumain ka na? Mio, anak natin. Wala ng anak natin. Napakahirap ng mga panahong iyon para sa Lola Karen at Lolo Miyong ko, Sir Jupiter. Hindi madaling makabangon matapos mamatayan ng anak na di man lang naisisilang. Mabuti na lang talaga at naroroon naman ang mga taong pwede nilang sandalan. Ayun nga po at tinuloy pa rin nila ang pagluwas sa Laguna sa tulong ni Manang Mercy. Simula noon dito na po sila nanirahan at bumuo ng kanilang pamilya kasama ang 6 nilang mga anak. Bunsong supling nga po nila ang papa ko. Sa ngayon ay wala na po si Lolo Miyong. Namatay siya sa COVID noong 2020. Si Lola naman ay medyo ginugupok na rin ng katandaan. Pero bakas pa rin sa kanyang mukha ang kwento ng kanilang nakaraan. At syempre, kita ko rin sa kanyang mga mata ang kanyang pagmamahal kay Lolo. Hanggang dito na lang po ang ibabahagi ko, Sir Jupiter. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento nina Lolo at Lola. God bless po sa inyo.